kayong dalawa? Kamusta kayong dalawa? Kamusta? No problem. Kami na sa offertory, kayo na prepare sa Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin para sa misang ito ang pasasalamat at espesyal na intensyon
nina John Joseph, Susan Jenny Tater, and Joseph Tater Jr. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, nina Joseph Tater Sr., Angelina Tater, Marcelina Dominguez, Oscar Dominguez, Chavela Agan, Christopher Andaya, Alberto Asada Jr., Lidia Monsalud, at Jane Ernita Velasco. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Father Gian Maniago ng St. James Parish. Bilang paniwala ng ating pagdiriwang, magtatayo po tayong lahat. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili, pagsisihan natin ng ating mga kasalanan, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong ningapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami ay tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, batid ni Isaías ang kanyang pagiging di karapat-dapat sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila nito, pinili pa rin siya at isinugo ng may kapal upang ipahayag ang kanyang salita. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningning ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at may naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay diniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aagit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa takas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tugding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo ay di kukupas, at ang mga sinumanong gawain mo ay magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan.
Inilibing siya at muli nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanakunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat hinusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako ay naging apostol at hindi naman nawalan ng kaguluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpadala ko ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin, at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumalan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, inihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon,
huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang taong marunong makinig sa mga hinaing at sinasabi ng kanyang mga kaibigan, marunong makiramdam, marunong manahimik upang makinig sa kanyang mga kasama sa buhay, ay taong kayang magkaroon ng malalim na pananampalataya. Dahil ang buhay panalangin ay patungkol sa pakikinig ng tao, pakikinig sa tinig ng Diyos. Kaya nga kung ating sasabuhayin yung lahat ng ating mga pagbasa, makikita natin ang tema ng pakikinig. Ang lahat ng mga tao sa Genesaret ay dinagsa si Jesus. Bakit? Kasi gusto nilang marinig ang salita ng Diyos. Nung tinawag si Isaías sa ating unang pagbasa para maging propeta sa bayan ng Israel, siya ay nakinig at nalaman niya kung kaano ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Ang pakikinig ay importante sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Dahil ang ating pagkakakilanlan, ang ating gampanin sa buhay ay nagmumula sa pagtawag ng Diyos sa atin. Kaya kung ating titignan din, ano ang pinakinggan ng mga taong ito? Pinakinggan nila ang paanyaya ng Diyos, ang tawag ng Diyos sa kanila. At ang tawag ng Diyos para sa ating lahat ay hindi buhat sa ating kakayahan. Hindi katulad kapag naghahanap tayo ng ating mga trabaho, siguro karamihan sa atin naranasan na mag-apply ng trabaho sa iba't ibang lugar. At ano ang ating pinapakita, ang ating resume, kung ano ang ating natapos, kung ano ang ating kakayahan, kung ano ang ating mga talento, at ano ang ating mga nakayanan sa buhay. Ganun sa ating din mga buhay, bilang mga estudyante sa mga nag-aaral, ano ang hinahain natin parati? Kung natapos natin ang ating mga gawain sa pag-aaral, ang sukatan ay yung grades natin kadalasan, o di kaya performance natin sa ating eskwelahan, sa ating pag-aaral. Ngunit ang pagtawag ng Diyos ay hindi katulad sa pag-a-apply ng isang trabaho, ay hindi katulad sa pagtawag ng tao. Dahil ang tawag ng Diyos ay buhat sa kanyang pag-ibig at awa para sa atin. Sa atin, kapag tayo ay nag-a-apply ng trabaho, kinukuha nila kung ano ang kailangan doon sa gampanya na yun. Ngunit ang Panginoon, tinatawag tayong lahat at saka niya tayo papanibaguhin. At saka niya tayo papagalingin. At saka niya tayo pupunuin. Iyan ang narinig natin sa ating unang pagbasang pagtawag kay Isaías. Nung tinawag si Isaías, siya ay nasa templo at nananalangin. At kaharap niya ang lugar kung saan nakalagay ang altar at ang insenso. At nung narinig niya ang tinig ng Diyos na siya ay tinatawag sa kanyang panalangin, anong sinabi ni Isaías, hindi po ako karapat-dapat dahil marumi ang aking mga labi at marumi ang mga labi ng aking mga kasama dito sa bayan na aking pinitirahan. Ngunit ang ginawa ng Diyos, pinago niya si Isaías. Kumuha siya ng uling na nagbabaga at sa pamamagitan ng anghel ay binarapis ito sa bibig, sa labi ni Isaías, at ito ay naging malinis. Ito ay naging puro. Kapag tayo lumalapit tayo sa Panginoon, tumutugon tayo sa kanyang tawag sa atin. Hindi ibig sabihin na tayo ay magaling. Hindi ibig sabihin tayo ay angat sa karamihan.
Ngunit ang ibig sabihin nito ay gusto niya tayong punuin. Gusto tayong paputihin. Gusto tayong panibaguhin ng pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil ang kanyang tawag sa atin ay buhat lamang sa kanyang kabutihan at awa para sa ating lahat. Ganun nga din ang naranasan ni San Pablo nung siya ay tinawag. Nung matapos niya matuklasan ang maraming isda ng kanyang nahuli, nagpatira pa siya sa harapan ni Jesus at sinabi, hindi ako karapat, dapat ako ay makasalanan. Ngunit ang Diyos, pinatayo niya si Simon Pedro at sinabi, huwag kang mag-alala mula ngayon, ikaw na ay hindi lamang mangingisda, ngunit ikaw ay magiging mamalakaya ng mga tao para sumunod sa Panginoon. Pansinin ninyo, nung dumating si Jesus sa buhay ni San Pedro, si San Pedro ay ginagawa niya ang karaniwang gawain ng isang mangingisda. Siya ay nagtatrabaho. Marahil yun yung kadalasan ginagawa niya sa buong linggo. Ang lumaot sa dagat upang maghuli ng isda, upang may pangtustos siya sa kanyang pamilya. Katulad natin kung minsan, isa pa ulit-ulit na ang ating nararanasan sa pang-araw-araw. Panibagong araw, pare-pareha sa taong ating makikita. Papasok tayo sa trabaho, ganun din ang ating madadatnan. Ganun din ang ating madidinig. Ganun din ang ating gagawin. Pag-uwi natin, papahinga tayo kasama pamilya, kinabukasan, ganun ulit. Kuminsan pa ulit-ulit na lang at nakakabisado na natin kung paano magpatakbo ng sarili nating buhay. Minsan nga may mga plano pa tayo for next week. O di kaya for next month, for next year, ito gagawin ko, ito mangyari sa akin, ito kikitain ko. Dito ako pupunta, dito ako magbabakasyon. Kasama ko yung pamilya ko, pupunta muna kami dito. Kung ipansinin ninyo, nung pumasok sa kwento si Jesus, ang isang karpintero, tinuruan niya ng mangingisda na manghuli ng isda. Ngunit hindi nagreklamo si Simon Pedro. Siya'y nakinig. Kahit nakabisado niya ang karagatan, kahit alam niya ang panahon ng huli, kahit na alam niyang wala ng pag-asa makahuli ng maraming isda, siya'y nakinig kay Jesus. Kasi hinayaan niyang si Jesus ay sumampas sa kanyang bangka. Ang Diyos hindi nagpapaalam sa atin kung minsan bigla na lang siyang sasakay sa ating bangka. At hindi natin siya mapapansin kung hindi tayo marunong makinig, kung hindi natin naririnig ang kanyang tinig. At paano natin maririnig ang kanyang tinig? Anong sinabi ni Jesus kay San Pedro? Ihagis mo ang iyong lambat doon sa pinakailalim, doon sa gitna ng dagat. Itong Tagalog ang sinabi dito, ihagis mo ang iyong lambat sa lawa. Pero pagbabalikan mo yung original na lengguwahe ng Bible, yung original, sabi doon, look in alto, put into the deep. Ilaglag mo doon sa pinakailalim ng karagatan. Ganun natin maririnig ang Diyos kung sumisisi tayo sa ating kalooban. Dahil ang Diyos nangungusap doon sa kaibuturan ng ating mga puso. Kung saan nakakapigi ang katahimikan na kanyang ipinaparanas sa atin. Kung minsan nananatili lang tayo sa ibabaw, kaya parang paulit-ulit na lamang ang buhay. Ngunit pansinin nyo, kahit na paulit-ulit ang ating ginagawa sa pang-araw-araw, lumalalim at lumalalim ang ating pag-uunawa dito. Nagiging malawak ang ating karanasan, ang ating pag-isip, ang ating pag-uunawa. Araw-araw, isa lang naman kasama nating uwian yung pamilya natin. Pero kahit na araw-araw silang nakikita natin, may bago. Kasi araw-araw lumalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Lumalalim ang ating pagkikilala sa kanila. Ganon din sa ating ugnayan sa Panginoon. Kahit na kung minsan nakakatamad magdasal, parang paulit-ulit na lang nakakapagod. Pero kahit na yan ay paulit-ulit, kunti-kunti lumalalim ang ating ugnayan sa Panginoon.
konti-konti ay natututo tayo makinig sa kanyang tinig. Katulad ng sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, itapon mo sa kailaliman ng karagatan, dug in alto sa Latin. Pag tayo, sumisid tayo sa ating kalooban, sa katahimikan ng ating mga sarili, mararanasan natin ang tinig ng Diyos at makikita natin ang kahulugan at langit ng ating nararanasan sa pang-araw-araw. Kahit na parabagang paulit-ulit, kahit parabagang walang nangyayari, kahit na paulit-ulit, may panibago tayong natututo. May mas malalim tayong naunawaan. At mas may napapatibay tayong mga ugnayan. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap maisabuhay ang iyong pag-ibig, kami lubos na makikilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Sa bawat panalangin ng aming itutugon ay, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig, upang maisulong namin ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Tukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19 ng buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos nangangailangan ng ating pangangailangan. Manalangin tayo. Mapagmahal naming Ama, lalo nawa naming mahalin ng bawat isa na siyang aming daan rin upang mas lalo kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Maaari na pong magsiupo.
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aayin natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapamalas kami ng mga mahina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawan mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa lipid palayain, kaya siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyong sundin ang loob mo at kampihin ang sampay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at maihayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon naman na matapos sa hapunan, ay hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag
pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na inlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo.
at sumayin. Pagbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos, itong siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaniyan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain inuming pagkakaisa ang binibigay kami, inoob mo makapakinabang kay San Cristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At at sumayin pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, mayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salita sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Okay po. Sige po. Ay, pasok ko na ito. Sumama-sama ko. Ay, pinasa ko lang. Lodge, kamusta application mo? Kamusta application mo?